Dating isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo, ngayon nilalamon ng inflation habang ang mga tao todo party pa rin na parang walang bukas. Isang bansang puno ng football, stick, magandang babae, alak, tango, walwal, at ekonomiyang parang sinapak ni Manny Pacquiao. Dito minsan ang simpleng tara, mukbang, nauuwi sa tara, bembang. Ito ang Argentina, ang walwal kapital ng South America. Pa-subscribe naman dyan. Wala pang isang siglo ang nakakalipas, ang Argentina ay isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Isa sila noon sa pinakamabilis lumago ang ekonomiya sa planeta. Sa katunayan, nauna pa silang magkaroon ng metro system kaysa sa mga highly developed na syudad gaya ng Tokyo at Beijing. Habang ang Pilipinas noon, nangangalabaw pa. Sila may tren na sa ilalim ng lupa. Dahil sobrang bilis ng pagyaman nila, naging parang South American version ng pangarap ang Argentina. Dumagsa ang mga immigrants. Millions ang nakikipagsapalaran para mabago ang buhay. Lalo na noong late 1800s hanggang early 1900s, halos 7 milyong katao mula sa iba't ibang parte ng mundo ang nagpunta sa Argentina para magtrabaho. Parang Dubai noon ang datingan nila. At hanggang ngayon, maraming tao ang hanga sa Argentina. At kahit hindi pa sila nakakapunta doon, kahit hindi nila alam ang ekonomiya, politika o industriya ng bansa, may isang bagay na automatic nilang naiisip: football. Dahil ang bansang ito, hindi lang gumawa ng magagaling na player, gumawa ng mga demonyo sa football field. Mga lalaking kayang magpaiyak ng buong bansa kapag natalo. Geographically speaking, napakalaki ng Argentina. Kapag tiningnan mo sa mapa, mukha lang siyang pahabang lumpia. Pero pag kinumpara mo sa Europe, higante pala siya. Ang lawak niya ay nasa 2.78 million square kilometers. Ang nakakagulat, sa sobrang laki ng Argentina, 46 million lang ang populasyon nila ngayong 2026. Ang capital city nila ay ang legendary na Buenos Aires. Ito yung syudad na parang halo ng Europe, Latin America, football, tango, broken economy at walwal. Kung gusto mong bumisita sa Argentina, madali lang naman ang flights. Kadalasan may connecting flights kasi pinagsama-sama muna ng airlines ang mga pasahero mula sa iba't ibang bansa bago ihatid sa Argentina. At ang good news pa, maraming bansa ang hindi na kailangan ng visa para makapasok doon. Ngayon, pagdating naman sa language, walang Argentinian language. Ang official language nila ay Spanish. Yung matatandang generation, karamihan hirap mag-English. Pero yung mga younger generation, medyo marunong na. At syempre, may historical reason yan. Dating koloni kasi sila ng Spain noong 1500s. Habang kontrolado ng Ottoman Empire ang malaking parte ng world trade, naghahanap naman ang Spain ng bagong lupain. Ayon, nakita nila ang Argentina. At gaya ng classic European colonizer starter pack, hindi lang sila dumating para magipagkaibigan. Dumating sila para mangamkam, magmina, magkontrol at magtanim ng impluensya hanggang sa na-embed na ng todo ang Spanish language sa identity ng bansa. Ang isa sa pinakasensitive na issue sa Argentina hanggang ngayon ay ang tungkol sa Falklands. Noong 1982, naggera ang Argentina at United Kingdom dahil sa Falkland Islands. At sadly para sa Argentina, natalo sila ng malala. Pero kahit more than 40 years na ang lumipas, hindi pa rin nila binibitawan ang claim nila doon. Para sa kanila, occupied territory pa rin yon. At kung pupunta ka sa Falklands ngayon, halos lahat ng tao doon, British ang identity at gusto manatili under UK. Pinopondohan din sila ng Britain, kaya sobrang sensitive ng topic na to sa Argentina. Ngayon, ibang-iba na ang Argentina kumpara noon.
Malayo na siya sa dating super rich status niya. Sobrang lala ng inflation. Yung presyo ng bilihin, walang tigil sa pagtaas. Halos kalahati ng populasyon nila nasa poverty line. May mga natutulog na sa kalsada. May mga taong hirap na sa buhay. Kahit government official mismo, umaamin na unti-unting nawawalan ng apil ang bansa bilang magandang tirahan. Hindi lang foreigners ang hindi na gaanong pumupunta, pati sariling mamamayan nila umaalis na rin. Lalo na yung mga successful professionals. At makikita mo yan kahit sa football. Sa Argentina, maraming batang nangangarap maging susunod na Lionel Messi. Hindi lang dahil sa fame, kundi dahil gusto nilang makatakas sa hirap at yumaman sa Europe. Ang ekonomiya ng Argentina karamihan na sa agrikultura. Hindi sila malaking tech exporter. Wala silang world dominating brands na parang Apple o Samsung. Kaya ang resulta, mahina production capacity nila. Karamihan ng modern goods, imported. So ano nangyayari? Labas ng labas ang pera, palabas ng bansa. Habang konti lang ang pumapasok. Kaya naman yung Argentine peso, pababa ng pababa ang value. Pero ito ang pinaka-weird at kakaiba sa mga to. Sa isang banda makikita mo ang inflation, kahirapan, krimen at mga taong survival mood na. Pero pagdating mo sa nightlife ng Buenos Aires, mapapaisip ka kung may krisis nga ba dito. Kasi kahit gaano kahirap ang buhay, ayaw sumuko ng mga tao sa pag-enjoy. Punong-puno ang kalsada, siksikan ng bars, umapaw ang venues, mga tao nakaporma, nakangiti, sumasayaw, umiinom na parang wala nang bukas. Sa Argentina kapag may pera ka, madali kang mapapansin. Maraming lalaking dayo ang pumupunta rito hindi lang para sa stick o football, kundi para rin makadagit ng mga babae. Kaya mapapansin mo maraming tao rito maalaga sa sarili at marunong makisama. Kahit gipit na sila sa inflation, inuuna pa rin nila mag-enjoy lalo na sa mga kabataan. At ito ang nakakagulat. Kapag naglalakad ka sa Buenos Aires, parang hindi South America minsan. Para ka napunta sa European City. May mga building na parang galing sa Italy o Spain. Kakaiba din ang immigration policy nila. Ang deportation parang optional lang minsan. Maraming overstaying foreigners ang somehow nakakapanatili sa bansa. At dahil hindi mahigpit ang enforcement, lalo na sa mga taong galing sa mahirap o unstable na bansa, naging isa ang Argentina sa pinakamadaling makakuha ng residency o citizenship. Pero syempre hindi ibig sabihin chill lahat. May tensions pa rin, lalo na sa women rights issues. Maraming protest at demonstration taon-taon at maraming locals ang naniniwalang mahina ang law enforcement. May nahuhuli, makukulong lang ilang araw tapos laya ulit. At dahil hindi mahigpit ang punishment, paulit-ulit ang krimen. Ang dahilan daw ng gobyerno, empathy. Maraming kriminal, sobrang hirap lang talaga, kaya minsan pinapalampas. At eto ang masaklap. Ang inflation nila parang naka-steroids. Ngayon, ang $1 nasa around 1,390 Argentine pesos na. Samantalang ilang taon lang ang nakaraan, wala pang 100 Argentine pesos. Imagine mo yon, parang presyo ng fishball na naging presyo ng lechon overnight. Kaya kung foreigner ka na may dollar income, para kang hari doon. Mura para sa'yo lahat. Pero para sa locals, bangungot ang inflation. Sa kapital, marami kang makikitang homeless sa streets at sobrang lungkot isipin, yung iba, mas pinipiling sa kalsada na lang tumira habang kumukuha ng government assistance. Yung iba naman, wala lang talagang trabaho. Sa populasyon nilang around 46 million, tinatayang 10 million walang stable employment. At dahil mahirap ang imported goods, minsan kahit simpleng branded item o tech products, hirap hanapin. Ang Argentina daw ay kabilang sa may pinakamahal na iPhone sa mundo dahil sa taxes. At eto pa bossing, habang naglalakad ka sa kalye,
Makakita ka minsan ng posters para sa adult parties. Pero kahit wala nun, sabi ng locals, madali daw talaga makipag-date doon. Minsan, simpleng tara dinner, hindi lang dinner ang meaning, mukbangan at bembangan. Hindi na kailangan ng sangkatutak na gift. Ang importante daw, mabait ka, magalang, may humor ka. Kung pasado ka sa simula pa lang, minsan isang dinner lang, relasyon na agad, wala nang pasikot-sikot pa. At confident manamit ang karamihan ng mga kababaihan, daytime pa lang para magpapabudots na. At interesting din, maraming couples may anak, pero hindi kasal. Minsan nasa 30s o 40s na, saka pa lang naisip magpakasal. At normal lang yun sa kanila. At sa tourist areas, maraming Americans at Europeans kasi sobrang mura para sa kanila. Feeling nila VIP sila dahil sa lakas ng dollar at euro. Pero syempre, hindi lang Buenos Aires ang Argentina. Kapag pumunta ka sa South, ibang mundo na. Mas malamig, mas mabangis ang hangin at nandun ang Ushuaia. Isa sa southernmost settlements sa mundo. Dahil malapit sa Antarctica, parang ibang bansa na ang vibe. May seals pa at marine wildlife, pero mas mahal at mas mahirap din ang buhay. At eto ang pinaka-mind-blowing part, bossing. Kapag bagong dating ka sa Argentina, iisipin mo parang okay naman. Parang walang krisis. Magaganda ang kalsada. May green spaces. Puno ang restaurants. Ang saya ng mga tao. Pero habang tumatagal ka, saka mo makikita at mararamdaman unti-unting lumalabas ang tunay na problema. Pero kahit ganon, tuloy pa rin ang buhay. Kasi sa kultura nila, mahalaga ang cafes, restaurants, wine, family time at pag-enjoy sa moment. Isa sa pinaka-admirable sa kanila, mahal nila history nila. At unlike sa ibang bansa, marami sa kanila hindi obsessed sa pag-immigrate. Mas gusto pa nilang manatili malapit sa pamilya. At common ang malaking family structures. Minsan nasa 30 o 40 na, nakatira pa rin kasama pamilya. Dahil sa hirap bumili ng property. Ang Argentina ay parang tropang sobrang saya kasama. Pero ayaw mong gayahin pagdating sa pera. Masarap tirhan, masarap partihan, masarap magbakasyon. Pero pagdating sa karir at pagyaman, baka isa to sa huling lugar na pipiliin mo. At dito nagtatapos ang ating kwento, bossing. Hanggang sa susunod na kwentutan. Shout out De La Baureño, John Timon from Ormoc City, Leyte, Ronnie David ng Singapore. Happy birthday Conchin Jacusalem na nasa Qatar. Advance happy graduation kay Antonio 111 ng Muntinlupa. Dwigs ng Ligao City, Bicol. Rosemary Angel Perez at Albino family ng Alaminos, Pangasinan. Jake from Talahiban, First San Juan, Batangas. At kay Elicio de la Peña from Nara, Palawan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.